Iba na ngayon ang mga sesyon ng mga senador. Meron na silang tuloy-tuloy na television coverage sa Sky Cable Channel 26. Ito ang paksa ng pulso ng TV Patrol ngayong gabi. Magandang araw mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa mga kilalang mamamahayag at personalidad sa radyo at telebisyon, si Frankie Evangelista. Kaya't samahan niyo ako at kilalanin natin si Frankie Evangelista dito sa Pinoy Wisdom. Si Frankie Evangelista ay isinilang noong ika-24 ng July, 1934 sa Maynila. Lumaki siya sa isang pamilya na may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at serbisyo sa bayan. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa kursong journalism sa University of the Philippines, kung saan higit na nahubog ang kanyang kasanayan sa pagsusulat at pagbabalita. Nagsimula ang profesional na karera ni Frankie noong dekada 50, kung saan nagtrabaho siya bilang isang reporter sa pahayagan. Dahil sa kanyang husay sa pag-uulat at pagsusulat, mabilis siyang nakilala at napansin sa industriya. Kalaunan, pumasok siya sa mundo ng radyo at telebisyon, kung saan higit pang lumawak ang kanyang impluwensya bilang isang mamamahayag. Dekada 70 at 80. Tuluyang namayagpag ang karera ni Frankie Evangelista. Ang kanyang pagganap bilang anchor sa mga balita sa telebisyon ay nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang isang respetadong mamamahayag. Kilala siya sa kanyang programa na TV Patrol, kung saan siya naging isa sa mga pangunahing mukha ng balita sa Pilipinas. Ang kanyang estilo ng pagbabalita na puno ng integridad at dedikasyon ang nagdala sa kanya ng iba't ibang parangal at pagkilala. Kahit na isa si Frankie sa mga kilalang personalidad sa media, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Noong dekada 90, nagkaroon ng ilang issue ukol sa kanyang mga komento at pananaw na naging sanhi ng diskusyon sa publiko. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Frankie at patuloy na isinulong ang makatotohanang pagbabalita. Sa huling bahagi ng kanyang karera, nagpatuloy si Frankie sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa radyo at telebisyon. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon ay hindi kumupas at patuloy siyang naging aktibo sa iba't ibang plataporma ng media. Noong ika-18 ng Pebrero 2004, pumanaw si Frankie Evangelista sa edad na 69 dahil sa sakit na cancer. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang kanyang mga kontribusyon sa larangan ng pamamahayag ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at gabay sa mga susunod na henerasyon ng mga mamamahayag. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Frankie Evangelista. Salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng mga kilalang personalidad. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.